Naki-overnight nga ako kinadi, kaso bigla akong nagutom. Wala siyang choice kundi samahan ako ngayon. Bigla kasi ako nag-crave ng pansit canton na may steak. Yung ako yung nagaya na mag-midnight pero siya ang nagluto. Kaya naman, from this to this. Hindi mo talaga gusto? At eto nga, alauna na ng madaling araw, nagising pa ako. Ewan ko ba sa tiyan na to, bakit ngayon pa sumumpo? Naki-overnight kasi kami kina Chawot at nakakaya naman kung gigisingin ko sila. Kita nyo naman, tulog mantika na talaga sila, no? Nawawalan na nga ako ng pag-asa dito, pero sabi ko kailangan kong magising si Dave. Dinaan ko na nga sa pagpapakyut para pagbigyan niya ako. Hindi ko nga makuha sa lambing, kaya ganito na lang ginawa ko. Feeling ko nagsisisi na si Chawot, bakit niyaya niya ako makipag-overnight? Kita naman sa reaction ko na ako lang masaya, no? Ewan ko kung ako lang, pero namamahay talaga ako lagi. Nakikita ko pa lang yung mga ingredients na tatakam na ako. Sabi ko kay Di, manood lang siya dyan, ako na magluluto. May recipe kasi ako sa pansit canton ko, naglalagay ako ng gatas at cheese. Alam kong nawiwirduhan kayo, pero masarap yan. Na-appreciate ko nga tong tao na to, kahit inaantok, sinamahan pa rin ako. Nakikita ko pa nga lang yung niluluto namin, natatakam na ako. Anong oras nyo kaya to napanood? Para naman lahat tayo damay-damay na dito. Ngayon, iluluto na natin yung steak na niregalo kay Jawo. Sa sobrang feel at home ko dito, parang sa akin na yung steak. Siguro kapag wala na kayo nakitang vlog na nasa rest house nila ako, alam nyo na. Napaka-social ng steak na to, minamassage pa namin. Tinanong ko nga kung moderate o hard, kaso gusto niya hard. At dahil napaka-demanding ng steak natin, lulutuin ko muna tong asparagus. Kapag talaga nakakasama ko si Chawot sa pagluluto, laging princess treatment. Kung baga ganda-gandahan lang ang iaambag ko. Paano kung natuloy talaga yung kasal, di ganito din yung set up? Hoy, wag ka mag-imagine. Yung gusto ko nga sa steak, yung medium rare. At talaga naglalaban yung gutom at antok namin. Bigla ko tuloy naalala yung me at D challenge namin kasi ito din yung niluto ko sa kanya noon. Grabe, napakabilis talaga ng panahon. Pero masasabi ko, yung closeness namin ni Chawot, mas deep na talaga. At doon ko na-realize na hindi ko pa pala talaga kilala tong tao na to. Pero kung i-compare ko yung dati at ngayon na version ni Chawot, mas gusto ko talaga yung ngayon. Basta ang masasabi ko, sobrang genuine talaga niya. Baka may palibre ka dyan. Binabad pa nga namin dito sa butter para mas lalong sumara. Kaya yung mga kaibigan namin kanina na hindi ako sinamahan, huyo kayo talaga sa akin. Ngayon, gagawa naman tayo ng sauce para sa steak natin. Ako pa naman yung taong hindi talaga ako mabubuhay ng walang sauce. Pero aminin niyo, mas nakatipid kami na nagluto na lang sa bahay kaysa sa restaurant. Kumbaga, triple pa yung gagastusin mo. Alam niyo naman, kapag ganyan, medyo kuripot tayo. Minekos-mekos ko na nga to hanggang nakuha ko na yung consistency niya. Ngayon naman, titikman na natin. Sabi ko, wag na tayo mag-inarte, pwede na to. Kasi baka umaraw na hindi pa kami tapos dito, no? Alam nyo, naninibago talaga ako sa sarili ko simula nung nag-vlog ako. Kasi dati, umaasa lang ako sa luto ng nanay ko, kaya order pa ako sa labas. Ngayon, nag-i-improve na tayo kasi marunong na tayo magluto, no? Alam nyo na siguro kung kanino ako natuto. At eto na nga yung finished product, kaya titikman na natin. Kabado 20 nga ako dito kasi baka hindi niya magustuhan yung recipe natin. At buti na lang approve sa kanya, kasi kung hindi, baka palayasin ko siya sa rest house ko. Hoy, hindi mo yan mag-aari. At least, craving satisfied na ako. Naamoy yata ng mga kaibigan ko yung niluto namin, kaya nagising sila. At dahil hindi ko sila matiis, binigyan ko na din sila. Hindi mo talaga gusto? Aba, si Chawat tumatapang na. Ayun lang.